Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At si matandang Pampilino ay nagsalita at sinabi, "Wala na dito si Sec Master Daryl." At si matandang Pampilino ay may napansin sa sahig na lupa. At dahan-dahan ito naglakad patungo roon. At sa pagdating ni matandang Pampilino, nakikita niya ang mga salita na nakaukit sa lupa. Ang mga salita ay nagsasabi, "Aking mga seniors, salamat sa inyong lahat. Tama kayo sa lugar nga ito nalabas ang portal. At ito ay aking napagtagumpayan na mapalabas. Ginawa ko ang mga salita na ito sa lupa, upang malaman nyo na ako ay nakaalis na sa bundok na ito at ako ay tutungo na sa mundo ng mga engkanto gamit ang portal na nasa aking harapan ngayon. Upang hindi na kayo mag-isip kung napagtagumpayan ko ba at kung nasaan na ako sa mga oras na ito. Magkikita muli tayo aking mga seniors. Mag-iingat kayong lahat." Habang binabasa ito ni matandang Pampilino, ito ay napangiti. Ang mga sulat na nakaukit sa lupa ay gawa ni Daryl. At si matandang Pampilino ay nagsalita at sinabi, "Kakaiba talaga si Sec Master Daryl. Nag-iwan pa talaga siya ng mga salita tulad nito, upang matiyak namin na nagtagumpay siya na mapalabas ang portal. Kahanga-hanga talaga ang tinataglay mong pag-uugali Sec Master Daryl. Sana ay magtagumpay ka talaga na matalo ang lahi ng mga engkanto." Sabi ni matandang Pampilino nang nakangiti. At si matandang Pampilino ay nagpasya nang bumalik sa kanilang lungsod at ito ay naglakad na muli pabalik. Samantala, sa main city ng South Cloud Continent, kung nasaan ngayon sila Dado, at ang mga tulisan na kanyang pangkat. Inabot na din sila ng umaga dahil sa mga nangyari. At matapos na makabili sila Dado ng mga baluti para sa kanyang pangkat, sila Dado ay nagpasyang manatili muna sa main city. At si Dado ay nagsalita at sinabi, "Gotchi, inabot na tayo ng umaga sa lungsod na ito. At ang ating mga kasamahan ay masyado na ding pagod at kailangan na nilang makapagpahinga muna. Nais ko na kayo ni Bert ay maghanap ng ating matutuluyan. At mamayang gabi na ulit natin tangkain na lumusab sa imperyo ng South Cloud Continent." Sabi ni Dado. Nang marinig ito ni Gotchi, ito ay napatingin kay Bert at si Gotchi ay nagsalita at sinabi, "Tama ka nga Emperor Dado. Kahit ako ay nakakaramdam na din ng pagod. Sige Emperor Dado, ako ay maghahanap sa loob ng lungsod na ito na pwede natin mapagtuluyan, upang ang lahat ay makapagpahinga." At si Gotchi ay nagsalita at sinabi kay Bert, "Bert, halika bumalik tayo sa loob. Alam ko sa loob ay maraming mga bakante silid na pwede natin upahan para ang lahat ay makapagpahinga." Sabi ni Gotchi. Nang marinig ito ni Bert, si Bert ay nagsalita at sinabi, "Sige Pinunong General Gotchi, tama ka nga, sa loob ng main city ng South Cloud ay madaming mga motel na may mga silid na sasakto sa ating lahat." Sabi ni Bert. At ang dalawa naglakad na at bumalik sa loob ng main city ng South Cloud Continent kasama si Bert. At sa paglalakad nila Bert at Gotchi, ang mga kasundaluhan ng South Cloud ay mga nagmamadali na tumungo sa isang store na nagbebenta ng magagarbong kasuotan. Ang mga kasundaluhan ng South Cloud ay sumisigaw sa mga tao na mga humaharang sa daanan, "Magsitabi kayong lahat!" Sigaw ng mga kasundaluhan ng South Cloud. At ang mga ito ay tumatakbo. Ang bilang ng mga kasundaluhan ng South Cloud na patungo sa bentahan ng magagarbong kasuotan ay hindi bababa sa 400 na kasundaluhan. Ang lahat ng tao na nasa main city ay labis na nagtataka.
At ang lahat ay nakatingin ng husto sa mga kasundaluhan ng South Cloud. At si Bert ay nagsalita at sinabi, "Pinunong General Gotchi, mukhang nakarating na sa mga kasundaluhan ng South Cloud ang nangyari sa loob ng bentahan ng magagarbong kasuotan." Ang direksyon ng pagtakbo ng mga kasundaluhan ng South Cloud ay patungo kung nasaan ang bentahan ng magagarbong kasuotan. Ang mga nangyari kagabi ay nakarating na sa mga kasundaluhan. Kailangan na natin bumalik kay Emperor Dado at sa lahat. At sabihin na hindi na tayo pwedeng magtagal sa lugar na ito. Sabi ni Bert, nang marinig ito ni Gotchi. Ito ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, "Sa mga nangyari kagabi lalo na sa loob ng club. Ako ay ginawang isang alipin ni Dado. Kung sila Dado at ang aming pangkat ay matunten ng mga kasundaluhan ng South Cloud na nasa labas ng main city. Ang kanyang hangarin na maging isang emperor ay mukhang hindi niya na magagawa. Ngunit kung ay susuplong ko si Dado, ano na lang ang mangyayari sa aming pangkat? Ang mga pamilya ng aking mga kasamahan ay lubos na nag-aantay sa aming lungsod ng magandang balita. Lahat sila ay umaasa na magtatagumpay na makuha ni Dado ang pamumuno sa imperyo ng South Cloud. Dahil si Dado ay nangako sa lahat na magbabago ng lubos ang pamumuhay ng lahat. Kaya ang mga pamilya ng bawat tulisan na ngayon ay naiwan sa munti naming lungsod ay lubos na umaasa sa magiging tagumpay namin. Upang ang buhay nila ay magbago. Tama. Kailangan ko na lang din siguro talaga na matulungan si Dado na maging emperor ng South Cloud upang matulungan ang mga pamilya na nag-aantay sa aming munting lungsod." Sabi ni Gotchi sa kanyang sarili. Nang mapansin ni Bert ang hindi pag-imak ni Gotchi, si Bert ay nagsalita. At sinabi, "Pinunong General Gotchi, magmadali na tayo na tumungo kila Emperor Dado ngayon." Sabi ni Bert. Nang marinig ito ni Gotchi, ito ay nagsalita at sinabi, "Tama ka Bert, tayo na muna bumalik kung nasaan ngayon sila Emperor Dado. Dapat nalaman niya na hindi na tayo ligtas pa na manatili sa lungsod na ito. Halika tayo na," sabi ni Gotchi, at ang dalawa ay mabilis na tumakbo palabas ng main city. At tumungo sila kung nasaan ang lahat ng mga tulisan at si Dado. Ilang minuto ang lumipas, sila Gotchi at Bert ay hingal na bumalik sa harapan nila Dado at si Gotchi ay nagsalita at sinabi sa tono ng hinihingal, "Emperor Dado, mukhang hindi na tayo pwedeng makapagpahinga sa loob ng lungsod na ito. Hindi na tayo ligtas dito," sabi ni Gotchi. Nang marinig ito ni Dado, ito ay napasimangot at sinabi, "Anong nangyayari sa inyong dalawa? Bakit kayo ay hingal na hingal? At ano ang sinasabi mo na hindi na tayo pwedeng magpahinga sa loob ng main city ng South Cloud? Tayo ay may sapat na nasalapi na nakulambat natin sa may-ari ng club. At hindi na natin kailangan gumawa ng ikakapahamak ng lahat. Kaya bakit kayo nag-aalala ngayon? Na kahit na may mga kasundaluhan ng South Cloud na nagpapatrolya sa loob ng lungsod na iyan, hindi nila tayo magagambala sa ating pagpapahinga. Dahil may pangbayad na tayo sa mga silid na ating gagamitin lahat. Upang ang lahat ng aking mga kasundaluhan na nagmula sa ating pangkat na mga tulisan, ay makakaya natin makarent ng mga silid na mayroon ang main city na ito. At kaya nga tayo kukuha ng mga silid para mas maging ligtas ang ating mga kasamahan." Sabi ni Dado sa pag-alit na tono. Nang marinig nila Bert at Gotchi, si Gotchi ay nagsalita at sinabi, "Bert, ikaw na ang magpaliwanag kay Emperor Dado. Kung bakit hindi na tayo pwedeng magtagal dito. Ako ay masyadong hinihingal gawa ng pagtakbo natin pabalik dito." Sabi ni Gotchi kay Bert. Nang marinig ito ni Bert, si Bert ay napakamot ng ulo at sinabi, "Emperor Dado, tama si Pinunong General Gotchi. Kailangan na natin umalis dito. Dahil ang mga kasundaluhan ng South Cloud ay nalaman na ang nangyari sa loob ng bentahan ng magagarbong kasuotan. Baka maya-maya sila ay magpatrolya na at hanapin ang may gawa ng pagpaslang sa mga tao nasa loob ng store." Sabi ni Bert. Nang marinig ito ni Dado, ito ay napasigaw at sinabi, "Mga pagod na ang lahat. Kung aalis pa tayo ngayon sa lungsod na ito, baka hindi na ulit natin magawa na lusubin ang imperyo ng South Cloud mamayang gabi. Mas kailangan na magpahinga ng ating mga kasamahan. Kung tayo ay matatagpuan ng mga kasundaluhan ng South Cloud, tayo ay lalaban." Sabi ni Dado. Nang marinig ito ni Gotchi, ito ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, "Bobo talaga ang Dado na ito.
kung kami ay hahayaan niyang makipaglaban sa mga kasundaluhan ng South Cloud sa mga oras na ito. Mas lalo magiging delikado sa aming lahat. Dahil kami ay nakakaramdam na ng pagod. Isa kasing halimaw ang dado na ito kaya hindi siya nakakaramdam ng kahit konting pagod sa kanyang katawan. Sabi ni Gotchi sa kanyang sarili. At si Gotchi ay nagsalita sa magalang na tono at sinabi, Emperor Dado, hindi sa hindi ka namin gusto sundin. Ngunit, ikaw na ang nagsabi na ang lahat ay pagod na. Kung tayo ay matagpuan ng mga kasundaluhan ng South Cloud. At alam ko na matutukoy nila agad na tayo ay mga tulisan. Ang iisipin ng mga kasundaluhan ng South Cloud tayo ang may gawa ng pagpaslang sa mga tagabantay ng store at ng may-ari. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!